Natapos na ang matagal na paghihintay ng pamilya Veloso. Muli na kasi nilang nakapiling dito sa Pilipinas ang kaanak na si Mary Jane Veloso. Pero hindi pa sila tuluyang magkakasama dahil si Mary Jane bubunuin pa rin ang parusa sa kanyang kulong dahil sa kasong drug trafficking sa Indonesia. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Mahigpit na yakap ang isinalubong kay Mary Jane Veloso na mga kaanak niyang matagal nang nananalangin sa kanyang pagbabalik sa bansa. 14 na taong nakulong sa Yogyakarta ang Pinay at nalagay pa sa death row dahil sa pagkakadawit sa ilegal na droga. Kaya ang makauwi sa Pilipinas at makapiling muli ang pamilya, maituturing ni Mary Jane na maagang pamasko para sa kanya. Ano pakiramdam mo, Mary Jane? Ito ka na. Pero ang masaya nilang pagsasama naganap sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Hindi pa rin kasi makalalaya si Mary Jane. Dito niya lang sa bansa itutuloy ang sintensya sa kasong drug trafficking. Kaya't pagtuntong sa Pilipinas, tuloy ang panawagan niyang mabigyan ng clemency. Git ni Veloso, inosente siya at biktima lamang ng human trafficking. Na makalaya ako na clemency, mapawalang sala. Okay, bakit? Okay, sige. Kasi wala akong kasalanan. Sabi ng Department of Foreign Affairs, nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon kung bibigyan ng Pinay ng executive clemency. Sa inilabas namang pahayag, nagpasalamat ang Pangulo sa Indonesian government para sa pagbabalik bansa ni Veloso. Tiniyak din niya ang kaligtasan ni Mary Jane sa bansa. Hindi naman nabanggit ni PBBM ang usapin ng clemency. Bago nito, dumalo ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamaskong handog para sa OFW family sa Malacanang. Naiyak pa nga ang dalawa sa pagtatanghal ng mga anak ng mga overseas Filipino workers. Batid namin na iba't ibang uri ng sakripisyo ang pinagraanan ng ating mga OFW. Una na, ang mamulay sa inyong mga pamilya. Samahan pa ng kalungkutan, dala ng pagka-homesick at pag-adjust sa kultura at klima ng ibang bansa. Hindi raw biro ang malayo sa pamilya kapalit ng kita. Kasabay nito, nagpasalamat siya sa mga OFW sa pagbibigay ng magandang pangalan sa bansa pagdating sa pagtatrabaho. Pero ganun kasikat, ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipino. Dahil sa inyo, dahil sa inyong galing, dahil yung pagsisikap. Bilang kapalit ng mga sakripisyo nila, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na susuportahan at pangangalagaan ang kapakanan ng mga OFW at ng kanilang pamilya. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.